Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, are you surprised? Amen. Alam ko, dahil ako rin naman na surprise. Kasi dapat hindi pa ako nandito, di ba? Dapat third Sunday pa po. So, pero dahil nga nag-request ang aking mga anak na because third Sunday is Father's Day, sabi nila, Mama, grabe ka naman, wala ka naman sa araw ng mga ama. Sabi ko, bakit? Hindi ko naman tatay yun eh. Kayo naman ang may tatay, di ba? So, pero syempre, pinagbigyan ko po yung family. So, sabi nga po, our first ministry is the Lord. At syempre, pangalawa po yung ating family. Pangatlo yung ministry. At alam po ng Lord kapag siya po talaga ang inuuna natin. Amen po ba? Amen. And all things work together for good for those who love God. So hindi po aksidente na ako po'y naririto sa inyong harapan ngayong umagang ito. Dahil sabi ko nga po, wala pong aksidente, lalo na po sa mga anak ng Lord. Amen po ba? So sabi nga po, hindi pa tayo pinapanganak, pero inorchestrate na ng Lord ang lahat ng bahagi ng ating buhay. Kaya even po yung jiwa na yan, sabi ni Pastor, ano ba yan jiwa na yan? Ayaw pa kasing i-reveal eh. At minsan tayo po'y napapagod, sabi nga ni Ate Venus, pero ang mga bagay po na yan ay lalo na kung tayo naman po ay tapat sa Panginoon, ay maaring maging bahagi talaga ng buhay natin para sa lalong ikatatatag ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. So kaya muli, good morning po sa inyong lahat. Pwede bang sabihin mo muli sa iyong katabi, good morning! Ayan, nagnining-ning-ning pa yung aking nasa PowerPoint at masayang-masaya po ako kasi ang dami ko pong nakitang bago sa church. Yan, hindi lang sa mukha at syempre marami po tayo and most especially din po, natuwa po ako dahil meron tayong mga bagong gamit. Ayan, na-donate na ba to? Hindi. Praise God. At sabi ko nga, meron na tayong malaking PowerPoint dito. Kasi before, habang gumagawa ako ng PowerPoint, sabi ko, Lord, dapat malaki ang font dahil ang liit lang po ng TV, di ba? Pero ngayon pa lang, laki-laki. Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Yan. Salamat kay Lord sa mga ginagamit niya para po mapunan ang pangangailangan ng iglesia. At naniniwala po ako yung pagpapahiram nyo man or pagbibigay po na ginagawa po natin, hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Dahil sabi nga po ng ating inawit kanina, mga PID, 2 Corinthians verse 2:9, no eye has seen, no ear has heard, no mind can conceive what the Lord has stored for those who love Him. Ayan. Okay? O mag-ready kayo. Lagi ko yung tatawagin sa memory verse. Yan. Kasi palagi ko po silang pinagme-memory verse. Lalo na po ngayon, panahon na to, di po ba, ang daming nilalagay ng kaaway sa utak natin. And yun po, kahit po sa mga anak ko and even to myself, I keep on telling na dapat yung word of God po talaga ang nasa isip natin. Amen po ba? Amen. O, kaya sa umaga pong ito, dahil pag-uusapan po natin, syempre walang iba at itataas po natin ang pangalan ng Panginoon at ang kanyang salita. Kaya pwede po bang muli, anyayahan ko po ang lahat na tumayo. At minsan pa ay basahin po natin ang salita ng Panginoon. So sabi nga sa tuwing may pagkakataon na tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos, so bigyan po natin ito ng pagpaparangal. Dahil nga po, sabi po ng John, chapter 1, verse 1, di po ba, ang salita at ang Panginoon ay iisa. Okay? So naniniwala po ba kayo ng salita ng Diyos at si Jesus ay iisa? Amen. So you're reading the Word of God, you're saying Jesus, and I pray na lahat po tayo, we will give reverence. So sabi nga po sa Genesis, chapter 35, verse 11, okay, and God said to him, 1, 2, 3, blow. Almighty, be fruitful, and a company of nations shall come from you, and king shall come from your own body. O, yung mas masigla at mas excited na pagbasa. 1, 2, 3, blow. Yan, sige. Okay, so nakakalimutang sabihin, no? Saan po natin makikita yan? Yan po ang bahagi ng salita ng Diyos sa atin this year bilang bahagi po ng supernatural multiplication. Are you ready to multiply?
Are you ready to be fruitful? Sige po, tayong lahat ay pumikit at manalangin. Hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat po, O God, sa umagang ito. Minsan pa, Panginoon, kami na naman po ay binigyan niyo po, Lord, ng opportunity, Father God, to hear your words. And I believe, Lord, sa bawat pagkakataon, O God, na meron kang mga bagay na ipapahayag sa amin, ito po ay tunay na makatutulong sa amin, Lord, upang kami lalo pong tumalino, maging malakas, Lord, magkaroon po ng kagalingan, O God, sa amin mong mga sakit, O Lord. And even, Lord, yun nga po, mas matinding wisdom, O God, ang ibibigay niyo po sa amin. Kaya't ang dalangin ko, Lord, sa lahat ng anak mo na naririto, even po, Lord, sa mga kapatid po namin online, hayaan niyo po, Lord, that your word become a revelation to each one of us. Hindi lang po namin ito marinig, Lord, but these words, O God, ay magrerema po sa bawat isa sa amin, Lord, at hindi po ito mawawalan ng kabuluhan. Kaya Holy Spirit, we believe you are in our midst at patuloy kayo po ang mag-empower sa amin. And this is our prayer in the name of Jesus. Amen. Sige po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Pwede na po kayong maupo. Ayan. So this morning, meron akong gustong ibigay sa inyo. Okay? Are you ready to receive? Sino po rito ang nagugutom? Amen. O, si Ate Susie lang daw ang gutom. The rest busog kasi nakapag-breakfast. Amen. Okay. So meron po akong papakita sa inyo na larawan. Ayan. Sino po ang may gusto ng fruits? Sino ang mahilig kumain ng prutas? Taas ang kamay. Amen. Alam niyo po, ang prutas ay masustansya. So physically, maganda po na kumakain tayo ng mga prutas. Pero, paalala lang po ito ha, karagdagang paalala. May mga pagkakataon na sa pagkain po natin ng prutas, hindi po pwedeng ganyang kadaming basket ang kakainin nyo sa isang araw. Okay? So bakit? Kasi pwedeng akala mo dahil prutas, okay lang siya sa katawan, pero hindi pala maganda. So halimbawa na nga lang, sabi nga po, ang sobrang mangga, ayan, nakakataas ng blood sugar, di ba? Yung mga diabetic, dapat daw isang kalahating slice, slice mo pa yung kalahati, yung pisngi lang yon. Yan, hindi daw pwedeng isang buo. Tapos may napanood pa kami na vlog ba yon or reels na tinatawag, na kung kailan mo dapat kainin ng prutas. So halimbawa, ang apple, it's good to eat ng walang laman ng tiyan. Ang saging sa umaga lang, wag kakainin sa gabi. So may mga ganun po palang mga instruction when it comes to eating, maging pong sa mga fruits. Okay? Pero gusto kong makita nyo, titigan nyo mabuti ang larawan. Sino rito yung gustong kainin yung nasa kanan? Ito yung gusto nyong kainin na fruit. Okay? Or sino naman sasabing, gusto ko po yung nandito po sa kaliwa? Nyo po, Pastora. Okay? Yung iba walang gustong kainin or gusto nyong kainin lahat? Ayan. So, alam nyo po ba, gusto kong titigan nyo itong mga prutas na to. So, parehas po silang masarap, di ba? Parehas po natin silang gusto. Pero alam nyo po ba dyan, na isa po sa bahagi niyan, or isa po sa dalawa na yan, ay hindi totoo. Pero, nakikita nyo ba yung difference nila? Di ba po? O, alin dyan ang totoo? Itong, nandito, ito yung peke. Mali kayo. Ito ang totoo. Ito ang peke. Ayan. So parang, ay Pastora, paano mo nalaman? Picture lang yan. O, alam niyo kung bakit ko alam na totoo at peke. Kasi nung tinype ko yung picture, sabi ko artificial fruit. At ito po ang lumabas. At nung sinabi ko na talagang fresh fruits, ito po ang lumabas. So, ano po yung point ko doon? So, hindi natin pagtatalunan yung picture na yan. Baka sinungaling din po si Google. So, ang point po dito, minsan, di po ba, na tinitingnan po natin ang isang bagay na parang napaka-perfect, kala mo totoong totoo. Sabi nga po, talagang parang asarap-sarap kainin ng mga prutas na yan, lalo na kung tayo po ay nagugutom. Pero ito po yung problema. Pag kinain po natin yung fake na prutas, at sabi nga ito po ay pwedeng gawa sa plastic, or kagaya po ng sa amin, ceramic, at pag kinain nyo po yun, malalasahan nyo ba yung tamis? Hindi po natin malalasahan ng tamis, hindi po ba?
pwedeng, pag kinagat mo yung plastic or ceramic, ano po yung pwedeng mangyari? Di ba pwede pang yung ipin natin masira? Tama po ba? Amen. So, bakit ko po sinasabi sa inyo yung mga bagay na ito? Kasi ngayong umaga pong ito, sabi nga po, pag-uusapan po natin ang tungkol sa fruit. And it's all about the fruit of the Spirit. So last time, binigay po ng ating pastor yung topic po na the helper has come. So nakita po natin kung paano ang Holy Spirit ay nagiging katuwang po natin at kasakasama po natin sa lahat po ng ating ginagawa. Kaya nga titingnan nyo po, di po ba lahat po ng kinakanta natin ngayon, and even sa lahat ng makikita nyo po dito sa harapan, we're talking about the Holy Spirit. Yan. So today, let's talk about the fruit. So sabi ko nga po, Lord, ang dami ko nang nahandang message sa MHIJ, wala man ako nabigay. Sabi ko, baka mamaya hindi na naman tumatuloy. Kasi last time hindi nga po ako natuloy, di ba? So, pero sabi nga natin, all things work together for good. So kaya ngayong umagang ito, hayaan niyo po na mas lalo po nating palalimin yung pagkakakilala po natin or pagkakaunawa natin about the fruit of the Spirit. At ang sabi nga po dun, ay bakit kaya umangat yun? Nabura siya. Hindi niya siya masyado makita. Dapat nandito yan sa babae. Okay? So, ano nga daw po ang fruit? It is, nakikita niyo naman na maliwanag, the evidence of genuine believer. Ayan. So, ito po yung ebidensya ng isang genuine believer. Bakit? Naniniwala po ba kayo na hindi lahat ng nandito totoong Kristiyano? Hindi lahat ng nasa iglesia ay masasabi po nating totoong Kristiyano. Sabi nga po, minsan anointed ang preacher, anointed ang worship leader, pero talaga bang totoo siya? At sabi nga po, makikita natin ang katotohanan ng mga bagay na to kapag makikita po natin yung fruit of the Spirit. Kaya natatandaan ko po nung may shinare po sa amin ni Pastor Joel yung IDC, yung seminar po sa IDC, yan. So may isang patotoo po doon si Pastor Edmund Chan. At ang sabi po niya doon, kung natatandaan niyo, Pastor, di ba? So itong, nabasa lang daw po to ni Pastor Edmund. At sabi niya po dito, dinescribe niya po dito yung kanyang asawa. At itong babae na to, naglabas po siya ng nararamdaman niya sa kanyang asawa. At ang kanyang asawa, look at me, ay isang pastor. At sabi nga niya, itong pastor na to, this pastor worship in the morning, but he wounds me at night. Sabi niya po. So, basahin ko lang ng konti sa inyo. Sabi niya nga po dito na sometimes, may mga, after he hurts me with words, eto po, pagtapos siya ako saktan, the knives, he used to pray like nothing happened. So nananalangin siya na parang walang nangyari. So nag-iisip ako, Lord, bakit ganon? Pagdating sa church, ang tindi po niya. Pagdating sa church, ang galing-galing niya, anointed siya. Kapag nagsisimula pa lang ang worship, nangingisay pa siya. Pataas-taas pa ng kamay. Pasigaw pa ng pasigaw sa Lord. Pero pag uwi, sinisigawan pala ang magulang. Pag uwi, iba pala, nag-iiba pa po pala. So kaya kung titingnan po natin ngayon, mga kapatid, makikita po natin na minsan siguro nagiging ganito po yung bawat sa atin, kaya nais po tayong paalalahanan ng Panginoon. So sa atin nga pong binasa kanina, di ba, ang sabi ng Lord sa Genesis chapter 35 verse 11, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. So dito, pinapaalalahanan po tayo ng Lord na hindi lang po tayo magmumultiply. Pero tayo po ay dapat na maging fruitful. So kaya minsan pa, sabi nga po, hayaan nyo po na, bagamat alam ko po na ilang pagkakataon na po nating napag-aralan ang tungkol sa fruit of the Spirit. Pero tignan po natin ngayon kung papaano po natin ito mas lalong maia-apply sa ating buhay. Lalo na before, para napag-aralan po natin ito, di ba, inisa-isa po natin. And this time, papaano po nabata natin na kung ito po ay pagsasama-samahin po natin. Yan, para mas makita po natin ngayon na, Lord, gusto ko po talaga yung evidence ng being a true Christian ay makita po talaga sa akin.
Why? Sabi ko nga po, 'di ba? Kasi minsan kapag umaalis na tayo sa simbahan, kapag pumapasok na tayo sa trabaho natin, kasama na natin yung mga coworker natin, kaya pag naipit na tayo sa traffic, ano po kaya yung mga nakikita po nila sa bawat isa sa atin? At sabi nga po, marirealize mo lang po yung mga bagay na to kapag tayo ay napipiga. 'Di ba? Pag ito po ay napipisil, kapag ito po ay nasasaktan, kapag ito po ay napipindot, ano kayang klase ng prutas, sabi nga po, ang lumalabas sa bawat isa po sa atin. Kaya po ngayon, sabi ko nga po, iisa-isahin po natin itong fruit of the Spirit na dapat po ay taglayan ng bawat isa. So, makibasa po kayo sa akin. Makikita po natin ito sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Okay? So, minsan pa, pwede po ba nating basahin ito ng sabay-sabay? Isa, dalawa, tatlo. Goodness. Against such things, there is no law. Okay? Para sa medyo, parang hirap naman ng mga words na yan, Pastora. O, tingnan natin ngayon sa Tagalog. Okay? So, sige po, basahin din po natin siya sa Filipino. 1, 2, 3, blow. Okay, ano po daw yung nasa huli? Tingnan natin kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. Wow! Sino po rito yung talagang ayaw niyang malabag ang utos ng Panginoon? Yan. So, di po ba lahat naman po tayo, ang naisin po ng puso natin talaga ay masunod po natin ang ating Panginoon. Pero gusto ko po munang makita natin, bago natin isa-isain itong fruit na to, ano po ba yung mga bagay na dapat nating tandaan where we're talking about the fruit of the Spirit? So, unang-una po, remember, tingnan niyo po, ang sabi po dito, the fruit of the Spirit is a fruit and not fruits. So balik natin dun sa Galatians 5:22 to 23. Kaya nilagay ko siya sa English para makita po natin. But, ano nakalagay? The fruit. Nakita niyo po? Hindi po yan. Balik tayo sa 5:22 to 23. Galatians 5:22 to 23. Yung English po. Okay, ayan. O, sige, basahin po natin ulit. Ano pong sabi dyan? Okay, so okay na po yan. Anong nakita niyo pong word dyan? Nakita niyo ba fruits? Anong pong nakalagay dyan? Fruit. Bakit singular? Ang dami. Mali ba ang Bible? Grammatically incorrect ba siya? Or pwedeng, baka nagkamali lang sa version mo, Pastora. Dapat may S po yan. Kasi automatic po na dapat kapag fruit, dapat po talaga, meron po, di ba? Na dapat na S. Pero bakit po siya fruit? Kasi yun nga po, remember, it is fruit, not fruits. So ibig sabihin, ito po ay dapat na magkakasama. So kumbaga sabi nga sa pagkain ng orange, di ba? Nakita niyo po yung orange. Pag binuksan niyo yung orange, nakakita na po kayo ng orange? So, di ba meron po siyang marami kang mga kumbaga parang pwede mo siyang slice. I mean, yung isa-isa mo siyang kukunin. Di po ba may mga part siya? So, kumbaga, yung isang orange pero marami siyang part. Di ba? Pero isang fruit lang siya. Or pwede rin naman na narinig ko nga, kasi minsan kailangan maingat na tayo sa pagbibigay ng halimbawa dahil parang na-trauma ako doon kay Pastor Bong nung inhalin tulad niya ang Holy Spirit sa 3-in-1 coffee So parang ganito naman sa fruit of the Spirit. So para lang sa ikaunawa natin, kapag kumain ka ng fruit salad, sasabihin mo bang fruit salad yon? No, isa lang. Kasi yung fruit salad as in one siya, pero kailangan yung fruit salad, ang kanyang ingredients ay iba't ibang mga prutas. So, ganun din po ang fruit of the Spirit.
So marami po siyang kasama, pero isa lang po siya. Kasi ito lang po ang nag-iisang fruit. So ibig sabihin, pack one, pack all. So hindi mo pwedeng sabihin, doon sa binasa namin, mapagmahal naman ako. Kaya lang, hindi ka naman matiisin. Kulang. So hindi pa rin siya fruit of the Spirit. Pwede mong sabihin na, gentle naman po ako, pero wala kang self-control. 'Di ba? Parang pagka nakikipag-usap naman po ako at saka po pag kinakausap ko naman po yung nililigawan ko, very gentle naman ako magsalita eh. Kaya lang yung gentleness mo pala, kinukuha mo pa siya para wala ka na palang self-control kasi may gusto ka nang gawin sa kanya. So nakukuha po natin yung ibig sabihin. So ibig sabihin, when we talk about the fruit of the Spirit, kailangan po pack one, pack all. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat pack one, pack all. So, ibig sabihin nun, dapat lahat yun nasa atin. So, kaya kung babalikan po natin, balikan natin, anong sabi doon? Nandun ang joy, love, joy, peace. Sa Tagalog na lang, andun ang pag-ibig. May pag-ibig ka ba? Check. May kagalakan ka ba? Check. May kapayapaan ka ba? Check. May pagtitiis ka ba? Check. May kabutihan ka ba? Yan. May kagandahang loob ba? May katapatan, may kahinahunan, at may pagpipigil sa sarili. Kaya ang sabi doon, pag ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang utos ng Lord. And later, we will check, mabilis lang, isa-isahin natin, ano po ba yung ibig sabihin dito ng love, joy, peace, patience? Yan. So, hindi lang po siya, tandaan po natin, number 1, ito ay isang fruit. So, dapat, lahat po yon we are trying sabi ko nga, itong pangalawa, Number 2, isang katotohanan, the fruit of the Spirit cannot be made. So, hindi po natin ito magagawa. Hindi mo pwedeng sabing pipilitin kong maging mabait. Sabi nga ni Pablo, di ba, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Hindi po natin ito magagawa. So, sabi nga po dun sa ating binasa, the fruit of the Spirit. Hindi po sinabing the works of the Spirit. Hindi rin po sinabing the works of Christian. Kapag naging Kristiyano ka, feeling mo magagawa mong ganun yung sarili mo. So hindi po ito pwedeng gawin. Ito po ay binibigay po sa atin ng Holy Spirit. Parang kumbaga sa bunga, yung bunga ba ng isang puno, pwede mo bang idikit i-stapler na lagyan siya ng bunga? No. Paano magkakabunga? Natural po siya na lumalabas. So, dapat natural po siya na lalabas. Hindi mo siya ipipilit. Hindi mo nga siya sasabing, ito yung gagawin ko, may self-control ako, self-control. Kasi gaya po ng isang prutas, natural po ito na lalabas sa bawat isa sa atin. Gusto po ba natin na natural tong lumabas sa atin? Amen. So, dapat ito po yung goal natin, natural. At mamaya, isi-share ko po ito sa inyo, paano po magiging natural po na lalabas po ang mga bagay na to sa bawat isa po sa atin. At yung huli, ang sabi nga po dito, basahin natin ang sabay-sabay, go. Okay. Ngayon, makikita po natin that the quality of your fruit is usually revealed when under pressures and trials. So, hindi din natin, kaya po ang fruits, hindi natin pwedeng madaya. Kasi kapag ka napisak ka, sabi nga, pag na-squeeze ka, ano yung lalabas? At lalabas yung totoo. Kaya dito, sabi ko nga po, yes, sabi nga po, di ba? Kapag umaawit tayo, feeling mo, ikaw na yung pinakamatinding worship leader. Kapag tumutugtog ka dito sa harapan, ikaw na talaga yung parang anointed. And even kahit po tayo nagba-Bible study, ikaw yung pinaka-active. Pero, kapag napagsabihan ka na, ganun pa rin ba ang puso natin? Kapag meron ng mga pangyayari na kung saan, sabi nga po, ay medyo napipiga ka na, ganun ka pa rin ba matiisin? Paano kung ang dami mo ng problema sa buhay? Nasa church ka pa ba? So mamaya makikita po natin kung paano po yan magmamanifest sa bawat isa sa atin. Kaya po dito mga kapatid, ang gusto po ng Lord, hindi lang po tayo magkaroon ng manifestation. Say the word manifestation of the Holy Spirit. Pero ang gusto po ng Lord, magkaroon tayo ng fruit of the Spirit. Because when we say manifestation, yun po yung nakikita mo na parang on fire. 'Di ba? Pero sabi nga po, ang fire,
parang it's just a moment. 'Di ba? Halimbawa, naslain ka dito. O, walang problema, naslain ka kasi on fire ka, nakapag-tongues ka. 'Di ba ang tindi po nun? So parang feeling mo, oh, thank you Lord, nakapag-tongues ako ngayon, nakapag-holy laughter po ako Lord. O, pero, sandali lang yun, paglabas mo, anong nangyari? At makikita po natin, marami pong pagkakataon na nagiging ganito ang buhay natin. Yes, pwedeng sabihin mo, on fire ako ngayon. Pero pag alis mo dito, what happened? At dito po ang gusto pong ipakita sa atin ng Lord, hindi lang yung manifestation ng Holy Spirit yung nasa atin, but most especially the fruit of the Spirit. Because the fruit, ito po pang matagalan. It will sustain each one of us. May nakakakita man sa'yo o wala, if you have the Holy Spirit or the fruit of the Spirit, sabi nga po, naturally, ikaw yung magiging ganito. Yung talagang, sabi nga po, hindi mo malalabag yung gusto po ng Lord. Kaya nga po, sabihin ko nga po sa inyo, tuloy ko lang po ng konti yung babasahin ko ng konti, no? Kasi kinuha ko po talaga yung kinote ni Pastor Edmund Chan. Kasi ang lakas po nang dating sa akin ng message po na yun eh. So parang sabi ko, Lord, please teach me, help me. Ayoko po ng ganito. Baka hindi ko po alam, ganito ako. Pag nasa pulpito po ako, hangang-hanga sila. Ang galing mo mag-message. Pero pagbaba ko, what's inside my heart? Pag wala nang nakakakita sa akin. Sabi niya nga po dito, babasahin ko po sa inyo yung asawa niya, nung pinakasalan niya, akala niya po talaga, talagang, wow, very anointed na pastor to. At magiging sikat din ako kasi magiging pastor's wife ako. Sabi niya dito, I didn't marry him for status. I didn't marry him for the pulpit. I marry him believing in the man he showed the word. Yung pinapakita niya sa mundo. So pinakasalan niya kasi nakikita ko, parang mabait siya, parang anointed siya, okay na okay siya. Pero sabi niya, I'm telling you this not because I want pity, but because I need someone to know the truth. Because even a pastor's wives can be broken, even a perfect marriage can be prison, and maybe just by saying this out loud, it is the first step to breathing again. So bakit? Kasi nga po yung naranasan niya sa kanya pong asawa. So sabi niya, pagdating sa pulpito, ganito siyang magsalita, napakahinahon. Pag uwi niya pala, pag yung kasawa ko, sabi niya, halika nga rito, sabunutan kita. So hindi po pala nakikita, di po ba? At tayo din po, pagdating dito, opo, pastor, opo, pastor. Pero pag uwi mo naman pala, di ba, kakausapin mo lang yung asawa mo, hoy, kunin mo yung tubig dyan, kanina pa kutos na kutos tayo dito, hindi mo pa ginagawa yan. So nakikita po ba sa atin? So ngayon, dito po dapat na makikita po yung mga bagay na yun. Kaya sabi nga po, the quality of your fruit is usually revealed when under pressure and trials. At malalaman mo lang na talagang nasa sa atin po ang fruit na to kung talaga nga po na when we are under trial, still, nandoon pa rin po talaga yung intensity na kung saan talagang nagmamanifest or nag-work po sa atin ng Holy Spirit. Look at me, people of God. Baka sabihin nyo, pastora, paano? Alangan naman yung mga anointed dyan, na memeke lang? Yung mga nakakapag-heal? Church, tingnan po natin, di ba? Ang sabi nga dun, ito yung first sermon na hindi ko talaga makakalimutan yung narinig ko kay Pastor. Ito po yung first R&R namin. Nung sinabi niya, the most dangerous word in the Bible, it can be found in Matthew 7:21. Diba? Ano po yung nakalagay doon? Okay, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas. Diba? Hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Look at me, hindi po unbeliever ang kausap niya dito. Disciples po ang kausap niya dito. So kaya kahit anointed na anointed po, di ba? At nakita naman po natin ngayon. Di ba? Meron nga pong isang kilala na kinukwento nga po sa amin ni Pastor Ray, na ito pong pastor na to, nakakulong na po siya. Antindi daw po nito noon, talagang sa healing. Kasi before po siyang napunta sa Davao, sa Porac po pala siya nagsimula ng kanyang ministry. At talaga pong yung mga pinapatungan ng kanyang kamay ay gumagaling. Pero nakita po natin yung mga ginagawa niya outside. So kaya nga sabi po dito,
makikita po natin, yung mga manifestation po na to, sabi nga natin, panandalian lang. Pero itong fruit, kailangan po, ito po yung i-aspire ng bawat isa sa atin. Kasi ito po yung magmumultiply po sa buhay ng bawat isa sa atin. So ngayon, papaano po natin mapapanatili itong fruit na to? Sabi nga po natin, pipilitin ba natin to? So hindi po. Unang-una, gusto kong tandaan po natin, ang sabi nga po ng John chapter 15 verse 5. Okay? So basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, blow. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So ano po yung gusto kong i-point dito? Ano po yung prinsipyo na tinuturo po sa atin ng Lord dito? Sabi niya, kung nananatili kayo sa akin, at ako rin sa kanya ay mamumunga kayo ng marami. So tingnan po natin, sino po ang source ng fruit? Sino po ang nakikita nating source ng fruit dito? Si Lord. So kaya as a source of that fruit, kailangan lagi po tayong connected kay Lord. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, dapat lagi kang connected kay Lord. Dapat manatili tayo kay Lord. Okay? So, ano ba yung ibig sabihin ng manatili? Okay? Nakadikit, hindi ka aalis. Hindi sinabi ng scripture na pag pumupunta-punta ka kay Lord. Hindi din sinabing kapag dumadalaw-dalaw ka kay Lord. Hindi rin sinabi dito na kapag minsan-minsan pumupunta ka, anong word na ginamit dito? Nananatili. Kaya pwede bang sabihin mo sa katabi mo, nananatili. Kaya napansin niyo po ba, look at me, people of God, bakit may mga pagkakataon na minsan madami tayo, minsan konti tayo, di po ba, minsan 2 buwan nandito tayo, 3 buwan wala. So bakit may mga ganong pagkakataon? So ngayon, pinapakita po sa atin ng Lord ngayon na dapat para maging tuloy-tuloy po ang ating pamumunga at itong fruit na to ay talaga pong lalabas sa atin naturally, kailangan po nating manatili sa ating source. Sabihin mo sa katabi mo, manatili sa ating source. Okay, bakit? Ano yung naka-yellow highlight o naka-highlight? Ano pong sabi? Ulit? Church, wala po tayong magagawa kung nakahiwalay po tayo sa Lord. We are nothing without our God. Kaya hindi po natin pwedeng sabing, okay lang na hindi ako mag-church, okay lang na wala ako kay Lord. Kasi kaya ko naman. Kaya alam niyo po yung mga nakikita po natin na parang nag-umuunlad. Those people who are flourish pero wala naman po kay Lord, na feeling po natin, sila yung umuunlad. Pero ang sabi po ng Lord, wala kayong magagawa kung hindi dahil sa akin. So ano pong pinapoint dito ng Lord? Hindi po natin magagawa itong mga fruit of the Spirit na to kung hiwalay po tayo sa ating Panginoon. Sabi ko nga po sa seminar kahapon din po kasi nagkaroon kami ng evangelism conference sa EBUS. At isa po sa mga highlight na ginawa po namin during the conference is pinanood po namin ng konti yung video po ni Prophet Sadhu. So ano po yung part ng video na yun ni Prophet Sadhu na sinasabi niya po na we need to prepare each one of us and even our children for martyrdom. So anong ibig sabihin? Kailangan ihanda po natin ang bawat isa at maging ang ating mga anak na kung sakali man na tayo po ay masasaktan, mahihirapan, mapipiga, dapat handang-handa po yung bawat isa. Why? Dahil sabi niya nga po, pag dumating yung time, na dumating si Lord at nagkataon, hindi ka handa, bagamat tayo po yung mga Kristiyano, sabi nga po, hindi tayo nakasuot ng puting damit. At maiwan po tayo. Or pwedeng hindi man tayo maiwan, pero bago dumating po yung tinatawag na pag-angat sa atin sa alapap, yung rapture, so darating po yung time na pipilitin po tayo na sumamba sa pinapagawang statue na parang yung kagaya po sa story ni Daniel. At di po ba, kapag
hindi ka daw nagpatatak, anong mangyayari sa'yo? Hindi ka makakakain, hindi ka makakabili ng kahit ano, hindi ka makakain. At higit sa lahat, ito torture ka. Hanggang sa kunin mo yung tatak na yun. But we're not talking about the 666 or what, kung ano man yun. Sabi niya nga, hindi daw yun microchip or what. Talagang parang sabing nano technology lang na hindi mo alam na maliit lang, parang ganon, na magiging bahagi ng katawan. O pag hindi mo tinanggap yon, if you will not bow down, ito torture ka. Anong gagawin mo? Tatanggapin mo ba yung technology na yon or hindi? Sasabihin lang, you will bow down to this rebulto. O tatanggapin mo, hindi. Hindi mo tatanggapin. Madali pong sabihin na hindi natin tatanggapin. Pero pag nandun ka na, mahirap tumanggi. Kasi nasa sitwasyon ka na, lalo na, look at me. O halimbawa, si Ate Krisha at si Kuya Richard nakita ko. Hindi naman kayo yung sasaktan nila, yung anak mo eh. O sige, ayaw nyo. Di ikaw kayanin mo yung pagto-torture. Gagawin ko to kay Kali. Oo ka, hindi. 'Di ba? So kaya po yun yung preparation na sinasabi niya. Kaya church, you need to prepare. Kaya alam niyo po daw sa iglesia nila, even the kids, parang nagsimula po sila ng panibagong ministry. At ano po yung ministry na yon? Na talagang they will be stay connected to the source at matatag po ang paniniwala nila sa Word of God na even that kid, kahit na mamatay, kahit masaktan, at yung mismong bata na yun na magsabing, Mami, Daddy, huwag kang pumayag. Sandaling sakit lang to. Pag namatay tayo, diretso naman tayo kay Lord. Kaysa naman hindi ko kukunin, kaysa naman tanggapin natin ito, pero alam natin, nandun tayo sa kabilang side. So, ganun pong klase ng preparation. Kaya ang word niya, be prepared. Each one of us. Kaya po dito, hindi po tayo makakagawa ng mga ganung bagay kung hiwalay po tayo sa ating Panginoon. And if we are not that rooted with the Word, at hindi po talagang Holy Spirit ang gumagawa sa bawat isa sa atin, hindi po natin magagawa ang bagay na yon. Kaya po ito yung pag-isipan natin, kung ngayon pa lang po na ipagpapalit na po natin ng Lord sa mga simpleng bagay, what more pag dumating po yung time na yon? Kakayanin ba natin? Nag-uusap nga kami na mag-iina nung nasa sakyan kami kanina, papunta dito eh. Kasi ito pong anak ko si Terdy, medyo maloko po ito eh. Sabi niya, ako man, nung tinanong mo ko, kasi binigyan ko po sila ng chance to discuss. Sabi niya, ako po sasabihin ko sa pag may nasa ganong sitwasyon, yung kuya at ate ko na lang po yung unahin yung mamatay. Ako na lang po yung uhuli nyo. Sasabihin daw niya. Pero nagpapatawa lang po siya. So sabi niya, Mama, may ganun bang ka-greedy na tao? Ganun ka-selfish na tao? Nasasabihin niya, sige tatanggapin ko po. Ito mga kapatid ko, ayaw nagtatago pa po. Ito po, anuhin nyo na po yan. So pwede pong dumating yung time na yon. Why? Kasi nga po, parang halimbawa, di ba sa ibang bansa, ito po, nababalitaan ko lang, o yung mga TNT, di po ba sinusumbong ng kapwa Pilipino kasi may reward. O, bibigyan natin ng reward ng lahat na makakaturo ng TNT, $100. O edi ngayon din, pag dumating yung time na yan, may reward ang magtuturo sa mga wala pang tatak. O di, ay yayaman ako dito. So, how are we prepared for this? Kaya church, hindi lang po yung manifestation ng Holy Spirit. Sabi ko nga po, hindi lang yung pagiging on fire natin dito para ang galing-galing mo magsalita, ang galing-galing nating magamit. Maganda po yun. Okay? Huwag niyo pong pagkakamali na hindi pala mahalaga yun. Mahalaga po yun. Manifestation nga po yun eh. Pinapakita po kasi nun, lalo na sa mga unbeliever, yun sa Acts, di po ba, na talagang totoo si Holy Spirit, na talagang gumagawa. Pero iba po kapag ang Holy Spirit na working inside of us. Ito na yung sinasabi po natin na transformation. Di ba remember during po sa atin pong R&R, pinag-usapan natin na ito pong pagpunta natin sa iglesia, yung paglapit natin kay Lord, it's not about a ritual, but it's all about our relationship to our God. At ikaw may karelasyon ka, in love ka, magde-date kayo, di ba? Titig na titig kayo sa isa't isa. Tama ba? Pag nag-date kayo, nag-uusap kayo, parang ayaw niyong mahiwalay. Pag nasa church, umaga pa lang tulog ka na eh. Anong klaseng relasyon ang pinapakita po natin sa ating Panginoon? Di po ba? So, ibig sabihin, pag ganun ang puso, nagiging ritual ang nangyayari. Kaya po tandaan po natin,
Kahit ano pong pandaraya ng kaaway sa buhay natin, mga kapatid, you can do nothing without the Lord. Wala tayong magagawa kung hiwalay po tayo sa Lord. At kung hindi man po natin makukuha itong fruit of the Spirit, ito po ang pwedeng mag-manifest po sa atin. Ibang klaseng fruit. Yung isa pong fruit. And that is the fruit of the flesh. So, aangat tayo ng konti. Ito po makikita natin yung fruit of the Spirit, Galatians chapter 5, 21 to 22. Tignan po natin yung isa pang fruit. Ito po, fruits na talaga. So, ito po talaga ay plural na nasa Galatians chapter 5, verse 19 to 20. So, ano pong sabi ng Galatians 5, verse 19 to 20? Ito po ang fruit ng flesh or ang laman. At ang sabi dito, so, tingnan natin. 1, 2, 3, blow. Alam niyo po, sige, balik tayo sa 20. So, ang sabi niya doon, ang taong sumusunod sa ninanasan ng laman, ito naman yung flesh, fruit of the flesh. So, kung titingnan po natin, kung hindi talaga tayo connected kay Lord, sa ayaw mo at sa gusto, ito po talaga ang normal ng tao. Okay? Kung ang fruit of the Spirit, kapag nakakonect ka kay Lord, normal, sabi nga, natural, na tumutubo, natural na lumalaki sa bawat isa sa atin. Pero kapag disconnected ka kay Lord, pag pawala-wala ka kay Lord, pag pinipili-pili mo lang si Lord paminsan-minsan, sa ayaw mo at sa gusto, lalabas ang laman. Or yung fruit ng flesh, sabi nga po. At ang fruit ng flesh, sabi niya, makikilala sa kanilang gawa. So, there are times, bakit nagkakaroon ng sexual immorality? You are in the church, very mainit ka, nagagamit ka sa church, pero bakit napapasok ang sexual immorality? Why? Kasi not connected. Church, sa ayaw natin at sa gusto, kapag hindi po talaga tayo nakakonect kay Lord, which is our source, ito po ang, kumbaga sa computer, ito ang ating default setting. Tama ba yung word na yon? Default setting, ibig sabihin normal. Kasi sabi nga po, di ba, pagkapanganak pa lang natin, nandun na po ang kasalanan sa bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, lalabas at lalabas ito. Kalaswaan. Di po ba? Yung mga panonood po natin ng mga porn, yung mga ginagawa po natin na pag wala nakakita, kahalayan. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, paulit-ulit po tayo dito, and we are not just talking about mga rebulto dito. Sa mga preaching po, na isa-isa na po natin itong mga Diyos-Diyosan na to. Pwedeng ang kayamanan mo, ang trabaho mo, ang anak mo, ang asawa mo, or anything na mas pinapauna mo kaysa sa Panginoon. Pangkukulam. Actually, itong pangkukulam po na to, ni-research ko pa to, hindi lang to, nung binabasa ko po si Wiersbe, kasi may libro po na pinasa sa akin. Hindi siya panasa, hiningi ko kay pastor. So sabi ko, witchcraft, hindi lang pala ang witchcraft ngayon, lalo na sa panahon ngayon, sabi ko, ang talino ng author na to, ang galing niya. Hindi lang po ito yung may tinutusok ang manika or yung nagtatawas-tawas ka. Alam niyo po ang ano, yung sabi nga, pinakabagong witchcraft, yung mga drugs. Yung may iinumin ka lang, tapos mag-hallucinate ka, 'di ba? Or bigla kang lalakas. So para kang nakulam, yung either na bigla kang manghihina or 'di ba yung bigla kang lalakas, that's the effect po ng mga drugs. So para kang nakulam. At sabi dito, normal sa tao yung mapuot. Sino rito nga amin? Talagang kapag wala yung fruit sa kanya, dali ko magalit, pastora. Ngayon nga lang, inis na inis ako bago ko pumunta dito sa church eh. 'Di ba? Pag-aaway-away sa magkakapatid. Kristiyanong magkakapatid, nagagamit lahat sa harapan. Pag-uwi, nag-aaway, nagsisigawan. Hindi nagpapansinan, 3 taon, walang usapan, okay lang. Alam niyo po, natatawa po tayo, pero nangyayari po talaga ito. 'Di ba? Pagkakagalit-galit sa iglesia, 'di ba?
kunyari magkakangiti, pero pagtalikod, ito naman si sister, alam ko naman talaga tunay na ugali nito. Lahat naman po tayo, alam naman po natin yung tunay na ugali ng bawat isa. Pagkawatak-watak, pagkagalit, o sige sabihin mo, wala ka na dyan, okay ka na dyan, verse 21. Pagkainggit, nako, saksakan ng inggitera, normal sa atin yon. Okay? At yung paglalasing. Meron pa po ba rito naglalasing sa mga kalalakihan? Wala sumagot, pastor. Wala na. Okay. Baka daw mas malakas pang tumoma ang mga kababaihan ngayon. Tama nga po pala kayo, pastor, hindi na lang, sorry po sa mga kalalakihan na parang racist ako, no? Ang bad ko, no? Pero totoo po yun, parang pati pala mga kababaihan ang tindi-tindi pong uminom. At sabi dito, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Church, ano pong sabi? Kapag tayo po ay namuhay sa flesh, look at me. Saan tayo mapapabilang? Ang mga namumuhay ng ganito ay, anong mangyayari po? Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Church, saan ka nakakonect? Malalaman mo, ano yung mas malakas sa'yo? What fruit? Nakikita mo ba yung fruit of the Spirit or mas lumalamang ang fruit of the flesh? So just check. At alam niyo po, wala pong ibang solusyon dito. Hindi po yung pag-iyak nyo ngayon. Diba? Hindi lang po yung basta simpleng panalangin. Pero sabi nga po, you need to stay connected to the vine. We need to stay connected to our God. At dito po talaga mas mapapalakas natin, hindi lang yung manifestation ng Holy Spirit, but most especially the fruit po talaga ang mangunguna sa bawat isa sa atin. Ano pong sabi ng John chapter 15, verse 8? Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Na pararangalan ng aking Ama kung namumuhay kayo ng sagana at sa ganitong paraan ay napakikita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Lahat ng tagasunod ni Jesus, pumalakpak ng malakas. Yan, praise God. So yung mga hindi pumalakpak, kanino kayong tagasunod? So nasa sa inyo na po yun, pero ang gusto ko lang pong ibilin sa bawat sa atin, stay connected to our God. Wala tayong magagawa, hiwalay sa Kanya. At sa ayaw po natin at sa gusto, babalik ang default setting natin. The fruit of the flesh will be ours. Sino rito po yung amin? Tama po kayo, Pastora, pag napapalayo nga ako sa Lord, lahat po yun parang nararamdaman ko po talaga, nagagawa ko po talaga. Di po ba, minsan nga, sandali lang itong fruit of the flesh na to, malingat ka lang ng konti, parang nalayo ka lang ng konti kay Lord, di ba? So sorry po, hindi po ako nagpaparinig, parang minsan, bigla ka nabuntis, bigla ka nakabuntis. Why? Kasi nga, yung fruit of the flesh normal eh. 'Di ba? So, bakit sinasabi ko po itong mga bagay na to? Para maging maingat po tayo. This is not for us to be condemned. Wala pong ganon. Sabi nga po, wala nang condemnation kay Lord. Lalo na po ngayon, ang tindi po ng grace ng Lord. Hindi po ba? Kaya nga po, marami din po sa mga iglesia na talagang pumupunta doon sa mga lugar na kung saan yun yung madaming grace. Dahil sabi din naman po ng Lord ngayon, pupunta ang tao doon sa mga lugar na gusto lang nila yung mga naririnig nila. So ngayon, may source ang fruit. Who's the source of the fruit? Okay, so anong dapat gawin natin kay Jesus? Stay connected. Okay, so may relationship ba tayo kay Lord? Amen. Hindi lang ritual tong ginagawa natin na to. Amen. So, bukod po sa source, meron din po tayong substance. Okay? Ano po yung ibig sabihin ng substance of fruit? Ito po yung laman. Diba? Kung baga sabi ko nga sa fruit salad, sana tama ako at wala naman pong mambuli sa akin. No? So, yun, maraming klase ng fruits, pero isa lang siya. So, iisa-isain po natin siya lang, mabilis lang. So, gusto ko pong makita natin, sino rito yung nakakabisado na ng fruit of the Spirit? Kabisado niya, love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Yan. Okay? So, doon sa hindi pa nakakabisado, ito po, mas madali niyo siyang matatandaan. Okay? So, unang-una, doon sa unang tatlo na love, joy, and peace, tingnan po ninyo, puro siya one syllable. Wow! Ngayon ko lang nalaman, Pastora! Ulit, di ba? Ilang syllable lang love? Baka hindi niyo po alam yung syllable, no? Yung paghahati ng mga words. Okay, joy, peace, di ba? At ito pong love, joy, peace na to, ito pong tatlo na to, ito pong mga
katangian na to ay patungkol po sa relationship natin kay Lord. At ito po, makikita lang po natin inwardly. Wala pong ibang makakita nito. Yung love na meron ka, yung joy na meron ka, yung peace na meron ka, ito po ay nagpapakita na talagang stay connected ka kay Lord. Why? Tingnan niyo po, sabi natin, do you have love? And this is the true love, the agape. The foundational fruit, sabi nga, di ba, mawawala ang lahat, pero ang pag-ibig ay mananatili. So dito, unconditional po ba ang love natin? Na tipong, kahit na hindi na kumikita si mister, pero mahal ko pa rin siya. 'Di ba? Kahit na ang tigas ng ulo ng anak ko, mahal ko pa rin siya. Sabi nga, sacrificial love that forms the root for all other fruits. So, ganun ba yung klaseng pagmamahal natin? Kahit hindi na siya kaibig-ibig, mahal ko pa rin siya. Kahit na siya ay ganito, mahal ko pa rin siya. Kahit nakagawa siya ng hindi tama, mahal ko pa rin siya. At handa akong magsakripisyo. So, ganun po kasing magmahal ang ating Panginoon. Joy. O, basahin nyo. Kayo po yung magbasa ng joy. 1, 2, 3, blow. Amen? Yung masaya ka pa kahit wala kang pera. Yung masaya ka pa rin kahit na yung katabi mo palagi kang inaaway. 'Di ba? Yung masaya ka pa rin kahit na walang ka ng trabaho kasi ang joy mo nakadepende kay God. Kaya nga 'di ba sabi ng Philippians 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. And that is the kind of joy na hindi mawawala po sa atin. Kaya minsan, I don't judge po yung mga talagang nadidepress, yung talagang mga normal po sa atin yun. Pero pag tumatagal po yun, ibig sabihin, there's something wrong sa connection natin doon sa Lord. Kasi ang sabi ng Lord, kapag connected ka sa fruit, hindi pwedeng wala kang joy. Kaya nga po ko, siguro ilang beses yun ang naririnig ito, that the fruit of the Spirit, look at me, is my parameter in life. So, ibig sabihin ng parameter, dito ko minimeasure yung aking puso bilang Kristiyano. Hindi ako nakabase sa, nagdi-devotion naman ako. Matindi akong mag-pray. Palagi akong nag-worship. Hindi ako nag-miss ng Sunday. 'Di ba? O, palagi po ang dami kong hinahawakan na Bible study. Ang dami kong hinahawakan na mga especially po, glory to God, ginagamit po ako. Hindi lang po kasi ako local pastor sa amin sa Joy in Jesus. Ginagamit po kami sa district. And every week, there are times na isang buwan ako nagsasalita. First week, pupunta ako sa Florida. Isang chapter ng Joy in Jesus. Second week, pupunta ako sa main church. Third week, nandito ako sa my home. Fourth week, nasa Ebos ako or nasa my home ako. Ay, nasa worship center ako. So, gamit na gamit ako. Pero hindi yun ang basis ko para masabi ko na malapit ako kay Lord. Ang basis ko para masabi ko na okay ang relationship ko kay Lord if I have the love, the joy, and peace inside. So, hindi po ito nakikita sa gawain. Hindi rin, kumbaga, yung nasa loob natin. At ano pong sabi ng peace? Basahin po natin. 1, 2, 3, blow. Confidence, even knowing that God is in control. So, the fruit is in you. Kahit na nasa gitna ka ng problema, naalala ko lang si Ate Christy, Pastora, I am so exhausted today. But I thank God because I'm also excited. Kasi alam ko kahit nararamdaman ko po ito, may gagawing matindi ang Lord sa buhay ko. Amen? And that's the kind of peace na hindi po kayang ibigay ng mundo. Kaya nga sabi ko po sa kanila, wow, amazing. Nakikita ko po talaga sa inyo yung fruit of the Spirit. Why? Kasi even po na yung circumstances niya, nagkakaproblema sa business, nagkakaproblema sa ganito, pero nandun ang joy, nandun ang peace at kinakaya, still connecting to our God. Kaya tandaan niyo po, ano yung first three? Okay. O, yung pangatlo naman, ay yung pangalawa naman, yan. So, ito naman ay patungkol sa ating relationship sa ibang tao. At ito naman lahat, 2 syllables. O, tingnan nyo. O, banggitin nyo yung una. Patience, di ba? Patience. Kindness. Goodness. So, 2 syllables po siya. So, nagsimula siya sa isang syllable, love, joy, peace. Para yun sa relationship natin kay Lord. So may nakakakita man o wala, the love, the joy, and the peace is within us. At paano naman natin malalaman itong pangalawang substance?
Kung makikita naman po na nagagawa natin to sa ibang tao, look at me. Kasi bilang Kristiyano, you will not just love God, but you will also love people. Paano po tayo makakapag-akay kung hindi po natin mamahalin ng mga tao? Amen po ba? Amen. Kasi bahagi po yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang nabuhay para ikaw lang ang maging isang Kristiyano. Oh, look at me. Binuhay po tayo ng Lord, and part of our lives is to be part of a community. Maging bahagi ng pamilya, maging bahagi ng spiritual family, and our spiritual family is my home in Jesus. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I love my family in my home in Jesus. And if you love your family, dapat ito ang substance mo. Patience. Wow! Ano ba yung patience? O, kayo magbasa. 1, 2, 3, blow. Oh, Lord, may patience ako sa mga kapatid ko, sa asawa ko, sa mga tao sa paligid ko. The ability to endure delays, frustrations, and difficult people. So pag nararanasan mo to, nandun yung pagpapasensya po natin. Di po ba? Ganun po ba tayo kapasensya sa mga nangyayari nating mga delays or pag hindi natin nakukuha agad yung gusto natin? Kapag may mga frustration tayo, pag may mga difficult people tayo, yan. At hindi lang po dapat patient. So ano pang sabi ng pangalawa? Kindness. So what's the meaning of kindness? Tignan nyo, kala nyo walang difference ang kindness at goodness, ha? Okay, basahin natin. Anong ibig sabihin ng kindness? With gentleness. So nagkamali yung kapatid natin, but still, magpapakita po tayo ng kindness. Kaya napansin niyo po ba rito, minsan kahit pasaway tayo, pero pagdating niyo dito sa church, sasabihin ba sa'yo, hoy, huwag kang umalis-alis dito, napaka-immoral mong tao, hindi ka pwede dito. 'Di ba? But still, we show kindness. Kaya alam niyo po, praise God, pag may pumasok na magnanakaw dito sa church natin, matuwa po kayong sabihin, Pastor, magnanakaw yan. Palisin natin yan. 'Di ba? Hindi po ganun. We show kindness. Why? Sabi nga po nung isang na-share po sa akin to ng isang kaibigan ko, yung pastor daw nila. Nung sinabi po nila, kasi may nakapasok na magnanakaw po sa church nila at may nakuwaan. Sabi po ng pastor, Pastor, nakuwaan po, hindi po nakita ng CCTV camera eh. Diba? Ano sa palagay nyo naging reaksyon ni pastor? Palagay nyo lang. Magagalit? Sabi niya, oo. Kung kayo nanakawan, grabe tong tao na to, ninakawan ako! Diba? Magagalit tayo. Pero ano sabi ni pastor? Praise God, may pumasok na magnanakaw. Dahil nakarinig siya ng word of God, mababago ang buhay ng magnanakaw na yon. Amen po ba? Amen. So that's the heart. Dahil kind tayo, kahit na yung mga tao na alam natin na parang hindi sila mabait, pero dahil alam mo, look at me, if you are rooted in the word of God, na ang word of God, it can change you, alam mo na mababago po yon. Kaya kung ganito po ang puso natin, di po ba, hindi ka papayag na yung asawa mo talaga, hindi mo mabitbit sa church, ang mga anak mo, di po ba? Bakit? Kasi alam mo may babaguhin ang Lord sa kanila. And you will be doing this with gentleness. Kaya pag may pumasok, pastor, pag may pumasok na magnanakaw, swerte. Bakit? Hindi na yun magnanakaw. At kung sakalin man magnakaw, at least magta-tight siya, di ba? Hindi, joke lang po yun. Okay, so what's the difference ng goodness? Look at this, people of God. Anong ibig sabihin ng goodness? Basahin natin. 1, 2, 3, blow. Wow! And that is kabutihan. 'Di ba? So sabi nga po, moral excellence and integrity. Lagi po tinuturo to ng ating pastor. Actually, napapansin ko kay pastor, favorite niyang ang topic to eh. 'Di ba? Kaya nga yung kahapon, yung atin pong seminar, 'di ba? Winning hearts and not arguments. Alam nyo, hindi nyo po magagawa yan kung walang fruit of the Spirit sa bawat isa po sa atin. Hindi mo papahalagahan ang relationship. So kaya kung titingnan po natin, ano yung ginagawa mo when no one is watching? Ano kayo sa bahay pag kayo-kayo na lang? Kung mag-isa ka na lang sa trabaho, anong ginagawa natin? Kung walang maninita po sa atin, even dito sa iglesia po natin, ano yung ginagawa mo dyan sa likod? Ano yung ginagawa mo dyan sa gilid?
Are you honest enough that you are truly honoring the Lord, worshiping Him, even inside the church or kahit naka-online ka, di po ba? Ang Lord lang po yung nakakita. And only those who are connected to our Lord Jesus ang makakagawa po nito. You have the patience, you have the kindness, and you have the goodness. At nakikita po to sa pamamagitan ng relationship po natin sa ibang tao. At yung kasi siyam to, ilan lahat ng fruit of the Spirit? 9. Okay, so ito naman pong sumunod na tatlo, kung titingnan naman po natin, ito naman lahat may 3 syllables. Okay? Parang sabi ko, galing ni Lord, no? So, tinitingnan ko siya, parang ang galing nga niya. O, tingnan nyo, ano yung una? Faithfulness, gentleness, self-control. Tigda tatlo po, di ba? At ito naman po yung ating mga personal character. So, ito po dapat yung nakikita sa bawat isa sa atin. So, ano yung faithfulness? Anong meaning? Kayo na pong magbasa. 1, 2, 3, blow. Okay, so how loyal to you? How loyal are you? How reliable are you? At gaano ka mapagkakatiwalaan when it comes to commitment to God and our people? Di po ba? Wala na pong asawa na makikipagkapit bahay. Di po ba? Wala nang relasyon na masisira kasi nandun po talaga yung loyalty at yung mga commitments natin kay Lord. At ano po yung ibig sabihin ng gentleness? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay ulit. 1, 2, 3, blow. Strength, under control, a humble, teachable spirit that responds to others with grace. So meron kang lakas para mag-control, di po ba? Yung sabi nga, strength under control, very gentle ka pa rin. And a humble, teachable spirit. Tingnan mo nga yung sarili mo. Humble and teachable ba yan? Yan. At yung panghuli is yung self-control. Ano po yung self-control? The discipline. And yes to? Or the leading of the Holy Spirit. Hindi lang po ito yung basta magkocontrol mo yung sarili mo, pero ang sabi nga po dito, you will say no to the fleshly desire. No, hindi ko po gagawin yan. Pag alam ko pong hindi tama, no. 'Di ba? Kaya minsan dito tayo lahat natatamaan kasi nawawala ng self-control. Pero gusto ko pong makita natin dito mga kapatid, this is the substance of the fruit. Ito po yung dapat na meron po tayo. Kaya pwede pong i-check natin. Kaya sabi nga po dito, how are we going to live with this substance? So ano nga ulit, natatandaan nyo na ngayon yung 9? O, di ba mas madali? O, ano yung una? Love. O, pangalawa? Okay, pangatlo? Wow, palakpakan po natin si Lord. Ayan, ang dali po nating nakabisado, di ba? At bakit po natin kailangang kabisaduhin? Para everyday, Lord, I still have the love, the peace, the joy, the patience, the goodness, the kindness, the faithfulness, the gentleness, the self-control. Kapag sa isang araw or sa ilang oras nararamdaman mo na wala po sa iyo yun, pray ka na agad kay Lord. So this is a parameter for each one of us. Why? So hindi lang po yung source na dapat nakakonect tayo, but the substance of the fruit, but even the sustenance. So ibig sabihin po ng sustenance, paano natin masusustain itong fruit na to? Madali po ba na manatili sa fruit? Hindi po ba? Madali ba na manatiling stay connected ka kay Lord? Okay, kaya ito po yung sabi ng Galatians chapter 5, verse 24 to 25. Karugtong po ito, hindi ko lang nalagay yung word na Galatians. Okay? So verse 24, pakibasa, 1, 2, 3, blow. At dahil nga, namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng... Okay, anong sabi ng verse 24? Ano yung ipinako? Yung mga? Okay, so ipako nyo na po yun. Kaya sabi po dito, we need to crucify the flesh. Saya sabi mo sa sarili mo, I am crucifying my flesh. Pinapako ko na yung laman. At ano pong sabi, kasunod nito, we need to keep in step with the Spirit. Kaya doon sa binasa natin, sabi doon, mamuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu
at magpatuloy tayo sa patnubay nito. Church, kung titingnan natin, parang alam na po namin yan, pastore. Pero sabi nga po, ang labanan po ngayon, hindi lang yung dapat alam natin. Ang pinaka-importante po dito, dapat talaga yung maisabuhay po natin ang mga bagay na ito. Church, the first step, we always need to recognize talaga po na we are walking in the Spirit. At sabi ko nga po sa inyo, hindi po ito about our effort. It's all about our connection. So, hindi po effort, but it's all about our connection. So, kailangan po talaga na sa Holy Spirit po tayo palaging magdepende. So, ganun po siya kahalaga. So, ano pong sabi ng John chapter 15, verse 6 to 7? Okay? O, ito, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Kung sino may kahilingan kay Lord? Amen. So, ang sabi dito, kung mananatili kayo sa akin at ang salita ko ay mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Pero sabi ng Lord, church, kung hindi ka naman mananatili sa akin, tulad ka ng sangang itinatapon at natutuyo. Pagkatapos ay tinitipon at inihahagis sa apoy para sunugin. Church, dalawa lang naman pipiliin po natin. What kind of fruit yung gusto natin na manatili sa atin? Is it the fruit of the Spirit or the fruit of the flesh? At ngayon, tinuruan na po tayo ng Lord kung paano po natin masusustain at paano po tayo mamumuhay. Sabi nga, ang simple lang ng word, no? Stay connected to the source. Diba? Crucify yourself. Keep in step with the Spirit. Kaya next week, alam niyo pa pag-aaralan natin, how are you going to walk in the Spirit? So, hindi ko na po siya elaborate kasi i-discuss po yan sa atin next week. So, church, to be fruitful. Sino rito ang gusto niyang, Lord, ayoko lang mag-multiply, pero kailangan fruitful. Amen. At anong gusto nating klase ng fruit? Isa-isawin ulit natin, Wow, ang tatalino, church. Kaya sabihin ko lang po sa inyo, dito po ako mag-e-end. To be fruitful and multiply for God's glory, always connect to the source. To produce the substance of the fruit of the Spirit for your daily sustenance. So in short, church, kung gusto po natin maging fruitful at mag-multiply, lagi po tayo mag-connect kay Jesus. At hayaan po natin na yung substance or yung nilalaman ng buong fruit of the Spirit ay talagang mararanasan natin. At kailangan gawin po natin ito para araw-araw maging consistent po ang bawat isa po sa atin. Kaya church, sa umaga pong ito, nais ko po na iyuko po natin yan, yung atin pong mga ulo. And this time, let us all bow down our head at ipikit po natin ang ating mga mata. At hayaan po natin na dito po sa loob ng ating church ay sumandaling manahimik po tayo. And let's think na wala pong nakatingin sa atin. At isipin lang po natin ang ating Panginoon sa oras na to. It's just between you and the Lord. Church, we talk about this substance of the Holy Spirit, the love, the joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. And if you are honest enough, habang nakaupo ka dyan thinking, Lord, I'm falling so short in so many of these areas. Lord, ang dami ko pong hindi nagagawa sa lahat ng area na to. And maybe, nare-realize po natin na, bakit? Kasi nakadepende po tayo sa sarili po nating lakas. At ngayon, yung iba po sa atin, parang pagod ka na. Kasi parang ikaw yung nagpipilit na gawin ang mga bagay na to. Pero ang sabi nga po ng Lord, I want you to remind that the good news, you were never meant to produce this on your own. The Holy Spirit is ready and waiting to cultivate this substance, this soil to you,
But all you need to do is to surrender. Kaya church, if you are here today and saying, Pastora, namumuhay po ako sa sarili kong lakas. I have bitterness, impatient po ako, wala po akong control sa buhay ko. And today, Lord, I want to resurrender my life to you. Gusto ko po muling isurrender ang buhay ko sa iyo. At I want to stop trying to force that fruit again, Lord. To start keeping in step with the Spirit. Church, kung ikaw yon, sa umagang ito, sabi mo sa Lord, taas mo lang yung kamay mo sa Kanya. Wala pong nakakita sa inyo. Sabi mo, thank you, Lord. Gusto ko pong mag-resurrender ng buhay ko sa inyo ngayon. At kung nandito ka sa iglesyang ito ngayon, sa ating church, at sa buhay mo, na-realize mo, Lord, ang dami pa palang ritual sa buhay ko bilang isang Kristiyano. And this time, Lord, I want to have a true relationship with you. I want you to give me a brand new heart today, Lord. And I want to say always, Jesus, yes, yes, Lord, to you. Pwede mo rin pong itaas ang kamay mo po ngayon. At sabihin mo sa Lord, Lord, gusto ko pong maranasan to, O God. Church, kung ginawa niyo po yan, nakikita po ng Lord ang puso natin. And this time, muli, hayaan po natin sa kaibuturan ng ating mga puso. Personally, manalangin po tayo sa Lord. Hihingi po natin ang tawad kung nagkulang po tayo ng substance. At hayaan po natin sa umagang ito na kumilos ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Church, this is the time for your personal time kay Lord. Just utter a simple, sincere prayer to Him right now. Huwag mong hayaan na alis ka sa lugar na to na hindi mo nakatagpo ang Panginoon personally. Hingin mo yung tulong ng Lord. Lord, hindi ko to kaya. Apart from you, I am nothing. Kaya sa inyo ko po nais na magdepende, O God. I want to stay connected with you. Abutin niyo po ako, Lord. Yakapin niyo po ako ngayon, Lord. And let the Holy Spirit touch your heart and your mind. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Oh Lord, thank you. Thank you for this wonderful morning, oh God. Thank you, Lord, for teaching us again, Lord, na sa buhay po namin, oh God, hindi lang po kailangan yung manifestation ng Spirit, oh God. But Lord, help us to have the fruit of the Spirit, O Lord, na mag-manifest po, O God, sa bawat isa po sa amin, O God. At sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nalangin ngayong umagang ito, na muli pong nag-surrender ng kanilang mga buhay, at muli pong humihingi sa inyo, Lord, ng brand new heart, brand new mind, a transform spirit, O God. Lord, hinihiling ko po, O God, katagpuin niyo po ang inyo pong mga anak. At sa umaga pong ito, Lord, patuloy, O God, na nawa ang mga bagay na ipinahayag niyo po sa amin ngayong umagang ito, ay tunay nga po, Lord, na tumimo sa puso ng bawat isa. Na sa aming paglabas sa lugar na to, O God, Lord, hindi na pa po kami yung dati, Panginoon, O God.
Lord, kung hindi patuloy, babaguhin mo kami araw-araw, O God. At yung mga narinig po naming salita sa inyo ngayong umagang ito, Lord, hanggang sa tahanan, sa amin po mga trabaho, sa paaralan, at kung saan man po kami dadako, dadalhin po namin ang lahat ng ito, O God. Because we believe, Lord, sabi nyo nga po, hindi kami nag-iisa, kasama po namin kayo, O God. Kaya patuloy, Panginoon, pangunahan niyo po ang inyong mga anak, O Lord, na hindi lang po sa panlabas, O God, yung mga bagay na napepeki po namin bilang Kristiyano ang siyang makita po sa amin. But most especially, O God, the fruit of the Spirit, O God, will truly, Lord, naturally will grow in each one of us. And starting today, Lord, alam na po namin, how are we going to say no, O God, to the fruit of the flesh, O God. And we will always say yes to your will, Father God. Dahil ito po, ang tunay nga po, Lord, na makalulugod sa inyo, God. Kaya hinihiling ko rin po, Lord, sa oras na to, sa mga anak mo na naririto, anuman po, Lord, ang simpleng kahilingan ng mga anak mo, O God, sa kanilang pagdating dito, Lord. Sino man ang may sakit, kayo po ang magpagaling. Sino po, Lord, ang nangangailangan ng comfort, ng kalakasan, Lord, kayo po ang yumakap, O God, at magbigay ng restoration, O Lord, sa bawat isa. At sa mga anak mo, Lord, na nangangailangan financially, Panginoon, Lord, you provide. Kasi pinangahawakan po namin yung sinabi niyo, O God, ngayon sa amin, na Lord, if we are connected to you, anuman ang hilingin po namin, anuman, Lord, ibibigay niyo po ito sa amin upang lalong maparangalan ang inyong Ama. Kaya Lord, maraming salamat po, God. Lord, we seal this prayer with the precious blood of Christ. And we are praying this, O God, in the power of the name of Jesus. Amen.